So, ito yung ganap ngayong araw na ito ng March 29? 29? 29 ba? Bilis ng araw, no? 29 na. So, bukas 30, Sunday. So, parang kailan lang, mag-April na. So, Happy Eid. Happy holiday sa mga kapwa natin mga Pilipino. I think, ang holiday atin nila is April 1, no? Eid Iftar ng mga kababayan natin Muslim doon sa Pilipinas. So, ito ang kaganapan natin sa kwarto. So, ako lang mag-isa sa kwarto, kaya ito, kain tayo. While, habang kinakain natin to, manonood tayo ng movie, syempre. Ano naman wala tayong ibang gawin. Yun lang naman ang mismo kaganapan pag nandito ka sa ibang bansa eh. Magpahinga ka, matulog. Yun lang, kain, tulog, linis, hugas, CR, yun lang naman ang takbuhan mo dito. Wala namang ibang gagawin. Unless, kung may mga kaibigan ka na may sasakyan, may service na pwede kayong gumala kung saan-saan, pwede naman yun. Pero para sa akin, pag ganitong na office ka, more on pahinga, kasi inahabol mo yung mga panahon na na-stress ka sa trabaho, depressed, maraming hinahabol ng mga reports. Ganun talaga pagka-office work. Pag naman mga cleaners, wala naman sila masyadong ginagawa. More on linis lang naman yan. Kaya may kakayahan pa silang gumala. Kami kasi, pag sa office, more on hindi ka naman nag-OT. Hindi naman nag-OT. Kaya lang, more on pagod ang utak mo. Sa kakaisip kung paano mo mapapadali ang trabaho. Ganito dito sa PMS. Sa service kasi ng maintenance lang na dito sa workshop namin, iisip ka ng ibang system na pwedeng makatulong or makapagpadali ng trabaho mo, di ba? Ganito kasi tayo mga Pinoy, maparaan tayo kung paano natin gagawa ng way ang ating sistema, ang ating buhay o trabaho kung paano natin mapapagaan. So, gumagawa tayo ng diskarte. Ganon talaga. Tayo mga Pilipino kasi madiskarte kahit anong ginagawa natin para mas mapadali tayo sa trabaho. Kaya lang, hindi pa rin may iwasan yung stress. Kasi hindi lang naman ang encoding ang trabaho mo or pagta-type or pag-check sa mga system na yan. Ang trabaho mo rin is makipag-usap sa tauhan mo kasi may hawak kang tao. Ini-explain mo sa akin kung paano gamitin yung system kasi i-apply yun eh. I-remind mo, hahanapin mo kung anong status ng mga trabaho nila sa labas, ganun. Kaya nag-iisip ako ng iba pang system na pwedeng magamit. Kakain ka while watching movie. See? So, kakain tayo while watching a movie. Ito ang laptop. Hiniram lang natin din natin. See, ito ang kakainin natin ngayon. Since holiday, wala tayong pasok, kaya magpahinga tayo sa kwarto. Yan. Ito na kakainin natin. Hindi naman ako nag-lunch kasi dinner na lang yung kakainin ko doon. So, ito ang kakainin natin today. While watching a movie. See? Ako lang mag-isa sa kwarto. Kita niyo naman, hindi linis ng kwarto. Wala si Kuya Ibrahim, nag-umbra. Kaya ganito katahimik ang ating kwarto. So for 3 days, ganito ako. Since yesterday hanggang ngayon. Ngayon hanggang bukas. Last day. So mga Monday nandito na siya. From Maka. Linis, diba? Ang ganda ng ating kwarto. So let's eat na. Pinatay ko lang yung ilaw kasi sobrang maliwanag. Pag ganito magsa-summer kasi pag ganito magsa-summer, ang mga langaw, maraming tayong langaw tsaka maliliit na insekto na naglalabasan. So kaya dapat hindi masyadong maliwanag ang kwarto mo. Kasi kapag maliwanag, ang mga langaw galing sa labas nagsisipasok. Kahit sabihin mo nakasarado yan, hindi mo alam kung saan sila nakakalusot. Kahit nakasarado ang kwarto mo, pati bintana, hindi ko nga alam kung saan nakakalusot yun eh. It's either siguro sa mga butas-butas, sa mga gilid-gilid, doon sila nanggagaling. Hindi naman ako masyadong naglalabas ng kwarto. Pag magsi-CR lang, yun lang. Pero yung sasabihin mo pupunta sa kung saan hindi. Dadalo lang sa mga kababayan natin mga Pilipino. Nakikipagkwentuhan lang doon saglit, mangunguha ng pagkain, mambuburaot lang. Ganun lang naman ang ginagawa ko dito. So sa ngayon,
ganito ang buhay natin dito sa kwarto, maghapong nakahiga. Kung hindi ka naman makahiga, kikilos ka lang dyan, maghuhugas ng mga pinagkainan mo, lilinisin mo yung mga pinagkalatan mo, inisin mo yung mga kalat, magwawalis-walis na ng konti, then pahinga ulit. Ganun naman ang ginagawa dito pag holiday, then wala naman ako ibang lakad. Then hindi naman ako nag-iikot. Wala naman tayong pang service na gagamitin. Then yung iba natin mga kapwa Pilipino is wala rin naman silang pang service. Ang service na truck, yun ang ginagamit nila sa kapag mabiyahe sila, which is mga driver yon. Kaya nagbi-build up ako ng bagong system ngayon na para sa PMS service update nila. Kumbaga ang reporting nila is through online na. So, tick lang silang tick doon sa mobile phone nila. Gagamit ako ng Google Form. So, inayos ko na siya. So, ipa-finalize na lang natin siya pagbalik natin sa opisina. Kasi, during Ramadan, schedule kasi natin, half day. So, 6 hours lang tayong nagtatrabaho or 5 hours lang talaga. Hindi ka naman po pwede mag-OT kasi nililimit nila ngayon ang oras ng overtime sa mga office. More on ang binibigyan nila ng overtime is yung mga operator or yung mga drivers sa labas. So, more on yun yung focus pag Ramadan. Pero pag sa office, limited lang. So, as of now, yun ang plano. Pagbalik ko doon sa office, finalize ko na lang siya para magamit na siya sa ating trabaho. May apply na siya this week or this coming month of April para at least smooth na yung aking pag-update, pagtatrabaho. Hindi na ako masyadong gahol sa oras. Lalo na kapag i-check ang mga performance nila. Kasi hindi lang naman kasi minomonitor natin yung dispatching nila kung ano yung status ng trabaho nila sa labas. Siyempre, ginagawan din natin ng report ng data ng trabaho nila sa isang araw for the whole week and for the monthly basis kasi napaka-importante yan para ma-review, ma-evaluate natin kung ano yung performance ng mga tauhan natin, kung okay ba sila or equipped ba sila or efficient ba silang magtrabaho under to your department. Yun yung kagandahan. So, sa mga tao ko naman, okay naman silang lahat. Wala naman ako masabi. Kasi masisipag naman yun. Ang problema lang, sa sobrang kasipagan, kahit excess na dun sa oras ng trabaho nila, na ginagawa pa rin nila.